mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Minsan, akala natin na yung taong mabait at laging nandyan para sa'yo ay mapagkakatiwalaan mo. Pero ang hindi pala natin alam ay yung akala natin na kaibigan at kapatid ay siya pang magtatraidor at aagaw sa taong minamahal mo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Presi, isang marketing staff dito sa isang kumpanya. Mayroon akong boyfriend na halos 5 taon na rin kaming magkarelasyon. At itago na lang din natin siya sa pangalang Marlon. College pa lang kami ay nanliligaw na sa akin ito. Pero nang makagraduate ay tsaka ko lang siya sinagot. Gusto ko kasing makapagtapos muna ng pag-aaral bago ako magnobyo. At maswerte naman akong nakapaghintay nun si Marlon. Sa totoo lang, ay nung una ay hindi naman ako nagsisi nang maging nobyo ko siya. Sapagkat para sa akin ay perfect boyfriend ito. Dahil maalaga, gentleman, sweet, at higit sa lahat ay akala ko ay loyal talaga ito sa akin. Kung kaya't tumagal ng ganon ang aming relasyon. Sa katunayan, ay wala nga kami nitong pinag-awayan na tungkol sa ibang babae. Si Marlon kasi yung tipo ng lalaki na marunong makiramdam. Hindi niya hinahayaan na magselos pa ako. Dahil siya na ang kusang lumalayo sa alam niyang maaari kong pagselosan. Kaya naman, masasabi ko na maswerte talaga ako na may kasintahan akong katulad niya. Sapagkat akala ko ay wala na akong mahihiling pa sa relasyon namin. Lalo pa nga't nakikita ko na rin ang future ko na si Marlon ang kasama ko at wala nang iba. Ngunit nagbago ang lahat ng magandang pagtingin ko dito nang ipakilala ko sa kanya ang aking best friend na si Carol. At ang masakit pa doon ay kung kailang wala na siya at saka ko pa nalaman ang kataksilang ginawa nila sa akin. Sa totoo lang ay wala talaga akong kamalay-malay noon na ang 2 taong mahalaga sa akin ay pagtataksilan ako. Kampante kasi ko noon dahil akala ko na pagkaibigan mo ay wala kayong taluhan. Kaya naman hindi ko pinapansin ang pagiging malapit nilang dalawa sa isa't isa. Sapagkat ayoko ring pag-isipan sila ng masama. Subalit sa pagiging busy ko pala noon sa trabaho, ay hindi ko alam na sinasabayan din nila iyon ng paglabas-labas. Sa katunayan ay may pagkakataon pa nga na 2 sila ang sumusundo sa akin sa trabaho dahil nagkita raw sila sa isang hindi inaasahang lugar. Ako naman si tanga ay naniniwala lang sa kanila. Kung kaya't hindi na rin ako nag-usisa pa. Hanggang sa isang araw ay may nag-message sa akin. At ang sabi sa message ay kawawa naman daw ako dahil mukha na akong tanga na wala pang pakialam. Hindi ko naman pinansin ang message na yon dahil baka ako na wrong sent lang ito. Meron kasing pagkakataon na may narorong send talaga sa akin. At kung minsan ay tumatawag pa nga dahil akala nila na yung number ko ay ang may-ari ng hinahanap nila. Kaya naman imbes na patulan iyon ay binura ko na lang. Alam ko naman kasing walang dahilan para maniwala ako sa message na yon. Unang-una ay kilala ko ang nobyo ko. At pangalawa, ay sa pagkakaalam ko ay tanging si Carol lang naman ang minsang nakakausap nito. At higit sa lahat ay alam ko rin na may boyfriend si Carol. Kung kaya't walang basehan para maniwala ako sa message na yon.
Pero ang hindi ko naman alam ay warning na pala sa akin yon para maging mapagmatsyag sa mga taong nakapaligid sa akin. Nang maghiwalay sila Carol at ang boyfriend nito, ay kami ni Marlon ang naging hingahan niya ng sama ng loob. Madalas ay tumatawag ito sa akin para pagsabihan ng mga hinanakit niya. Nung mga panahong iyon ay todo comfort naman ako sa kanya dahil niloko raw siya ng boyfriend niya. Mayroon din kasing pagkakataon na muntikan na niyang wakasan ang buhay niya dahil sa sakit na ginawa raw sa kanya nito. At syempre, bilang best friend naman ni Carol, ay hindi ko na hinayaan na ulitin pa niya ang ginawang yon. Kaya naman, pinatira ko muna siya sa apartment na tinitirhan ko para kako kahit papano ay may makasama siya. Pareho kasi kami nitong malayo sa pamilya dahil sa aming trabaho. At dahil kapatid na rin naman ang turing ko sa kanya, ay ako na talaga ang nag-alaga rito habang nasa ganun siyang sitwasyon. Maraming salamat, Bes, ha? Hindi mo ako pinabayaan. Mabuti ka pa, maswerte sa nobyo mo. Wika sa akin nun ni Carol nang minsang kumakain kami ng hapunan. Wala yon. Siyempre, ano pa bang naging best friend mo ko, di ba? At saka lalaki lang yon. Marami ka pang makikilala. Pahayag ko naman sa kanya. Sana nga. Sana katulad ni Marlon ang susunod kong maging boyfriend. Anya pa nito, sabay tawa na tila may kahulugan. Hindi ko lang naman pinansin yon. Bagkos ay pinayuhan ko pa siya. Totoo naman kasi ang sinabi nito na maswerte talaga ako kay Marlon. Dahil hindi ako nito pinipilit kapag hindi pa ako handa. Basta maghihintay lang siya kung kailang ready na ako. At iyon ay labis ko talagang ipinagpapasalamat rito. Mabilis na lumipas ang panahon at tuluyan nang tumira sa apartment ko si Carol. Well, sa isang banda ay naging pabor naman sa akin yon. Dahil hindi lang sa nagkaroon ako ng kasama doon, kundi nakatipid pa ako sa mga gastusin. Medyo may kamahalan din kasi ang apartment ko. At ayoko namang makipag-live-in kay Marlon hanggat hindi pa kami nito na ikakasal. Bukod doon, ay pareho pa rin kasi kami nitong nag-iipon. Dahil may pangarap pa kaming gustong tuparin para sa aming pamilya. Pareho rin kasi kaming nanggaling ni Marlon sa hirap. Kaya't kung sakali mang magkapamilya kami, ay ayaw na naming matulad pa sa amin ang magiging anak namin. Para kapag dumating na kami. Kaya naman, pareho talaga kaming nagpupursige ni Marlon. Para kapag dumating na kami sa puntong iyon, ay handa kami nito pareho. Yun nga lang, ang plano pala namin iyon ay hanggang doon na lang. Dahil may pagkakataon na hindi pala talaga natin hawak ang ating sitwasyon. At kahit anong pilit nating maging maganda ang ating hinaharap, ay darating pala talaga tayo sa puntong hindi natin makokontrol ang mangyayari. Dahil kung kailang ready na ang lahat, ay tsaka ko pa pala malalaman ang isang bagay na magpapaguho ng aking pangarap. Simula nang makasama ko sa bahay si Carol, ay napansin kong napadalas na rin ang punta doon ni Marlon. Dati kasi ay minsan lang ito sa isang linggo kung dumalaw sa akin. Kaya't nagtaka talaga ako kung bakit kahit wala ako sa apartment namin, ay nagpupunta pa rin siya. Lalo na nang minsang magkaroon kami ng outing na magkakatrabaho. At halos may isang linggo rin akong nawala noon. Napansin kong dumalang na itong mag-message sa akin na hindi ko rin noon maintindihan. Gayunpaman, inisip ko na lang din noon na baka busy rin ito sa kanyang trabaho.
Kung kaya't, imbes na pag-isipan ng masama, ay inunawa ko na lang yon. Ngunit nang hindi na ako makatiis, ay ako na mismo ang tumawag sa kanya. Nang sa ganon ay malaman niyang miss na miss ko na siya. Sinagot naman iyon ni Marlon, pero tila nagmamadali itong kausapin ako. Ngunit bago naman niya iyon patayin, ay parang naposesan ko pa si Carol, na parang magkasama lang sila. Noong mga panahong iyon ay doon ako napaisip kung nagsasabi ba talaga ng totoo sa akin si Marlon. Pakiramdam ko kasi ay tila nagbago na ito dahil parang nanlalamig na siya sa akin. Kaya naman nang makauwi ako galing outing ay kinausap ko siya at tinanong kung may problema ba ako kami. Pero ang tanging sagot lang niya ay wala naman daw. Medyo nabisi lang daw siya sa kanyang trabaho. Hindi ko naman alam noon kung paniniwalaan ko ba ito. Dahil ngayon lang siya nagkaganon. Dati rin naman kasi siyang nagiging busy. Pero hindi ito nakalilimot na tumawag at mag-text sa akin. Kaya naman, nang hindi ko na makaya ang bigat ng aking nararamdaman, ay naisipan kong mag-open up na kay Carol. Pero imbes na makatulong naman ito, ay para bang mas lumala pa ang problema namin ni Marlon. Nako, kung ako sa'yo, Bes, makikipag-cool off muna ako. Baka kasi nasasakal na siya sa'yo, kaya ganyan siya. Suhestyon sa akin noon ni Carol na sinunod ko naman. Sa totoo lang, ay mahal na mahal ko si Marlon at hindi ko ito kayang mawala. Pero kung binabaliwala lang naman niya ako, ay mas mainam na nga rin siguro na mag-cool off muna kami. Kaya naman nang makapag-usap kami nitong dalawa, ay sinabi ko sa kanya yon. Akala ko nga noon ay papayag siya sa desisyon kong yon. Pero nagulat ako nang humingi siya sa akin ng tawad at bigla ang mag-propose sa akin. Ramdam ko nga noon na para bang takot na takot siyang mawala ako. Kung kaya't tinanggap ko na rin ang proposal niya. Total naman ay doon na rin kami nito patungo. At siya lang naman din ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya naman nang ibelgita ko yun kay Carol, ay napansin kong tila naging malungkot ito. Hanggang sa kung ano-ano na ang sabihin niya sa akin. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi ko na ito pinakinggan pa. Dahil nakapagdesisyon na rin naman kami noon ni Marlon. Isa pa ay wala din naman sa mga magulang namin ang tumutol sa plano naming dalawa. Kung kaya't mabilis lang din naming naayos iyon. Hindi ko nga alam noon kung bakit parang nagmamadali si Marlon na maikasal kami. Samantalang planado na naman naming dalawa ang lahat. Pakiramdam ko nga noon ay para bang may iniiwasan ito. O kaya naman ay may problema. Ngunit sa tuwing tatanungin ko naman siya, ay iniiba lang niya ang usapan namin. Basta mahal, palagi mong tatandaan na mahal kita, kahit nasan man ako. Wika nito sa akin ng ilang araw na lang bago kami maikasal. Ano bang pinagsasabi mo, mahal? Siyempre, alam kong mahal mo ko. Hindi naman tayo magtatagal ng ganito kung hindi mo ko mahal, di ba? Tugon ko naman sa kanya, sabay halik pa sa pisngi. Noong mga sandaling yon ay pakiramdam ko na parang may bumabagabag kay Marlon. Tila balisa kasi ito kapag nasa apartment namin. Napansin ko rin na parang hindi na sila nag-uusap noon ni Carol. At kapag dumarating ito sa aming apartment, ay bigla-bigla na lang siyang nagpapaalam sa akin. Hindi ko lang naman iyon pinapansin.
dahil abala ko sa paghahanda sa aming kasal. Ngunit nang dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ay doon lang din naging malinaw sa akin ng lahat. Nang ikakasal na kami ni Marlon, ay bigla naman itong naaksidente. Dahilan para mawala siya. Hindi ko nga alam noon kung paano iyon tatanggapin. Dahil halos 1 linggo na lang ay kasal na namin. Nang maaksidente naman ito ay ibinigay sa akin ng pulis ang kanyang cellphone at itinago ito. Yun na lang kasi ang tanging alaala sa akin ni Marlon. Kung kaya't hindi ko na ibinigay pa yon sa mama niya. Marami rin kasi kunong tanong dito na hindi na niya nasagot. Kaya naman, nang mailibing na ito, ay tsaka ko lang naisipan noon na buksan ang kanyang cellphone. Pagkabigla at pakiramdam ko noon ay sasabog ako nang tumambad sa akin ang katotohanan. May nakita kasi ko dong maselang video nila ni Carol habang naglalaro sila ng apoy. Kitang-kita ko rin doon na parabang sarap na sarap pa sila sa kanilang ginagawa. Sa loob ng maraming taon ay hindi ko kailanman naisip na magagawa yan sa akin ni Marlon. Lalo na't ang kaharutan pa niya ay ang best friend ko. Kaya siguro bigla na lang itong nagbago. Dahil wala akong kaalam-alam nun na may ginagawa na pala silang milagro ni Carol. At ang sobra pa ngang ikinakasakit ng puso ko nun ay yung ginawa nila akong tanga pareho. Kaya naman, nang makita ko si Carol ay talaga namang hindi na ako nakapagpigil pa rito. Hanggang sa nasaktan ko na nga ito. Panay naman ang hingi niya ng tawad sa akin. Pero hindi ko na iyon pinakinggan pa. At pagkatapos ng pasyam ni Marlon, ay tinapos ko na rin ang ugnayan naming tatlo. Dahil sa tingin ko ay iyon lang ang makakabuti sa akin para makamove on. Umalis ako sa apartment namin ni Carol at nagdesisyon akong mag-apply sa ibang bansa. Sa awa naman ng Diyos ay natanggap ako doon. Kung kaya't kahit papano ay nakalayo ako. Pero aaminin ko na kahit anong pilit kong kalimutan ang ginawa nila sa akin, ay para bang bangungot iyon na palagi kong napapanaginipan. Lalo na nga si Marlon, na palagi ko ring napapanaginipan. Kaya naman, para matahimik na kami, ay umuwi ako ng Pilipinas at pumunta sa puntod ni Marlon. Doon ay ibinigay ko na rin dito ang kapatawaran ko para manahimik na rin ang kaluluwa niya. At sa awa naman ng Diyos, ay pagkatapos ng ginawa kong iyon, ay unti-unti na rin akong nakamove on. Hanggang sa tuluyan ko na nga rin nakalimutan ang bangungot na yon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Presi at ito ang kwento ng buhay ko.